kung meron mang makarinig nito na parang tipong kaya niya pa, kaya ko pang i-push pa, konti pa. Baka after a few months or years, magbunga na, kaya ko pa naman habaan pa yung pasensya ko. Then go ahead, tuloy pa. Okay, cozy ang ating setup for today's episode ng Tara Podcast. At kakarating lang natin Galing from Japan Mall sa Japan Philippines. Mall. Putol-putol no? Japan Mall sa Pilipinas sa ano yun? Mitsukoshi. Yan. Sa BGC. Ah. So, sayang. Di natin dinala yung kape natin dito. Oo nga, Nakapag-take out ba tayo ng kape from... Percentage Arabica. Di ko alam kung yung pangalan ba yung Percentage Arabica or ano. Tama yun. Search ko pa kanina. Seryoso? Oo. Talagang nakalagay Percentage Arabica. Yes. Tsaka Okay. pwedeng siguro sa ano na lang. Pag sinabi yung gusto ko magkape dun sa Arabica, baka yun na yun. Gets na ng mga tao. Sa mga nagta-travel siguro alam nila na kung ano yun, no? Lalo sa Japan. Kasi sikat na sikat yun eh. Sa Kyoto, laging pinipilahan. Yes. Legendary. Na dito pa natin sa Pilipinas na try. Kasi tuwing makikita natin siya sa ibang bansa, ang haba ng pila. Even sa Vietnam meron na rin siya. Sa may apartment hotel. Apartment cafe. Coffee apartment. Apartment cafe? Cafe yun. apartment? Tama yun. Basta yun. Oo. Hindi tungkol dun yung topic ha. Okay. Wala tayong topic ngayon. Gusto lang natin magkwentuhan for a change. For a change. Parang to lighten things up. Kasi 'di ba, wala tayong travel. Kaya nga nabanggit natin, kakagaling lang natin sa labas. Pero hindi travel. Dito lang sa Pilipinas. Yes, mabilisang catch up din with your family Especially my brother. na kakarating lang from Japan. Oo, Fresh laging from Japan, no? Mga na tayong Japanese niyan, no? Pero napansin ko kanina yung kapatid ko, si Archie, parang yung culture ng Japan parang nakuha niya na rin. Syempre. 2 years lang siya nandun, di ba? Pero nakita ko na, oy, tabi tayo kasi may dadaan, di ba? Di ba, aminin natin, no? Baka yung iba hanggang ngayon. Tayo kasi dati, din tayo, parang hindi rin tayo aware sa space. Minsan naglalakad tayo, magtotropa. Tabi-tabi tayo. Harang sa daan talaga no? Wala akong pake. Basta tabi-tabi tayo, tapos kwentuhan tayo kahit malakas. Tapos, siguro dahil sa age na rin, tapos napansin din natin sa travels natin, especially sa Japan na lang, kasi favorite nga natin doon. Napansin natin, sila, very considerate sa mga nasa paligid. Especially sa space, parang ayaw nila nga tumabi sa'yo. Di mo alam kung nandidiri sa'yo no? Okay lang, wala akong pake kung yun yung totoong nararamdaman nyo, okay lang. Kasi ayoko din ng dikit-dikit tayo. So yun, nakuha din natin yun. Na parang gusto natin hindi nakaka-inconvenience. Kunyari, naglalakad tayo, magkakaibigan. Uy, tabi-tabi. Gumaganon na rin. Kasi may dadaan May dadaan sa likod napapabagal siya Meron pa. Di ba kasi yung mga, doon, parang food stalls sa baba ng Mitsukoshi. Parang yun may, syempre Japanese, parang mga Japanese food stall siya. Yeah. So, nagja-Japan siya yung, hirimashe. Irashaimase. Yun, napapaganon kayo, napapabaw tayo no? Napapabaw, yun. Feeling nasa Japan talaga. Di ba? Ma-adapt mo di ba? Kaya parang yun yung flavor ng travel. Kahit saan ka mapunta, may makukuha kang flavor nila, culture nila, vibe nila. Tapos kung madalas pa, syempre parang laging, mo na talaga siya. Ano tawag doon? Kumbaga, maa-adapt? Oo, yun. Maa-adapt mo na yung nangyayari or Diba? yung nakakasanayan nila. And that's the beauty of travel. At gusto ko lang ipagyabang na ito nga, bago yung setup natin, nasa bahay studio pa rin tayo. Sa mga naka-Spotify, nakikinig sa Spotify or naka-audio version. Describe mo. Describe ko kasi baka ayaw nyo mag-on ng camera. Ayaw nyo mag-on ng video. So, nandito pa rin tayo sa bahay studio, pero hindi na tayo naka-table. Wala nang table sa harap natin. Naka-sofa na tayo, na very cozy. Yung mayaman, joke lang. Nagre-arrange lang po ng sala. Okay. Kaya ka napagod. Tinulungan mo ko mag-rearrange nito. Oo nga pala. Pati Bawal naglinis ka ang pa. konti, no? Mga yun yung nagpapagod sa'yo. Oo. So, sa mga hindi nakakaalam,
update lang, quick update. Meron kasi siyang head trauma. Mm. Na-accident siya more than a month ago at hanggang ngayon, hindi pa rin siya pwedeng mapagod. Grabe ng naman. todo. Di naman sa hindi pwedeng mapagod. Siguro kasi consecutive days din parang kumikilos ako ng normal. Tapos, hindi lang siya physically, mentally din. Siyempre, nag-iisip ako ng mga bagay-bagay, nag-iisip ako ng mga contents din. Yes, creativity, gumagana ng utak, nakakapagod. Tapos sabi nga sa akin ni Dr. Chappy, yung aking trusted doctor, Sino siya? si ChatGPT. Joke lang, hindi sige, sinabi lang sa akin ng ating neurosurgeon muna. Neurosurgeon. Bubulol kasi nahirapan ako din neurosurgeon. Surgeon. Yun. Okay. Sabi sa akin, di ba na nagpa-check up ako? Nagtanong ako, Dok, bakit ganun? Parang ang bilis kong mapagod, mentally, both physically. Sabi sa akin, parang normal lang daw. Na napapagod agad. Oo, kumbaga mga 4 months pa daw bumalik yung dati kong sigla yon. So syempre, tinanong ko rin si Dr. Chappy, si Dr. ChatGPT sa mga hindi nakakaalam diyan. Yan si Dr. Chappy, parang ganun nga daw ang mga taong nakaka-experience ng traumatic brain injury na parang yes, pwede ka na magkilos-kilos but yung energy mo is hindi katulad ng pre-injury level. Yes. Oo, kumbaga talagang tinamaan eh. Oo. Ang May tama sa utak. may tama talaga. Doon, nagulat nga ako doon sa CT scan. Paanong gulat? Okay. Konti lang. Okay. Slight gulat Meron lang. pala akong brain swelling, hindi nabanggit sa atin yun, no? Parang Hindi. alam ko lang hematoma, ibig sabihin ng hematoma, nagbi-bleed may bleeding, may blood clot or something sa ulo. Pero namaga pala yung utak ko, kaya Kaya nga tumatalino ako eh. Feeling ko Kaso may ang sakit. superpower ako eh. Kaso lang masakit lagi. Oo, medyo sumasakit. May constant sakit pa yung yung ulo mo, no? Oo. Hindi siya yung parang migraine na sakit na talagang di ka makakilos. Pero meron siyang constant sakit na parang 1 out of 10 na nandyan lang. Oo. So mga ilang months pa yan? 3? Sana nga mabilis lang kasi ito yung madalas na kinakainisan ko ngayon eh. Yung pakiramdam na ito kasi syempre baka isipin nila no, hindi, pa-content ka lang dyan, mayaman ka. Hindi po, no? Pare-parehas lang tayo mga normal na Pilipino. Okay, syempre, dami din natin iniisip, like, tumataas yung bill ng kuryente. Yes. Yung mga gastusin, di ba? Mahal ng kuryente natin. Mga gastusin natin. Tapos, syempre, yun nga, as a content creator, you must create content. So, syempre, kumikilos ka eh. So, hindi pwedeng hindi eh. Ang nang naiinis ako right now sa utak ko, hindi ako maka-full blast. Yes. Both physically and mentally. Isipin nyo, exercise ko, walking lang daw. Di ba, hindi ako makapag-gym ngayon, no? Wow! Hindi naman ako nag-gym eh. Hindi naman nag-gym kahit nung walang injury. Hindi, kumbaga, yung mga running exercise kasi... Bawal. Bala ko magpapalit na ng exercise from basketball to something eh. Pero bawal pa, walking pa lang. Isipin mo, hindi ako productive. Doon ako nainis eh. Hindi ako masyadong productive. Physically, yes. Hindi ka productive. Mentally, hindi pa rin para sa Hindi pa 100%. Pero the fact na nakakapag-isip ka ng content kahit hindi kasing dalas ng before or kahit hindi kasing extensive na mga, let's say, travel tips mo before, nakakagawa ka pa rin eh. Kasi, diba, ayaw mo rin kasi nung totally walang gagawin. Yun Kaya, nga meron pa rin. And be thankful na kaya mo pa rin gawin yun. Sa bagay, no? Isa pala yun, no? Dami nagsabi, no? Like, your friend. It's na nurse. Miracle daw ako. Yeah. Miracle baby. Ano yun? Miracle baby, bumalik sa pagka-baby. Sabi nga nung best friend ko, hi Karen. Wow, ngayon ko lang siya shout out. Wow. Sabi niya, nung kinuwento ko yung nangyari sa'yo, sabi niya, as a nurse, sabi niya, alam mo, may pagka-miracle yung nangyari. Kasi, ang worst case scenario talaga dyan, stroke, comatose, or mawala. Diba? So, palagi kong sinasabi na, basta pag may, lately ito, since life update, tuwing may mararamdaman akong nakaka-down, maaalala ko, tas makikita kita. Maiisip ko, buti buhay to, oh my gosh. Ganun. Kapag ganun ka. As in, kasi natatakot, isipin mo pwede mangyari nun. Memory loss, comatose, wag naman, di ba? Diba? Actually, di ba sabi ko sa inyo sa last episode, yung bulol na to, natural to eh. Oo, normal mo yun. Pero yun nga, buti hindi grabe nga. Yeah. Talaga. Kasi
yung memory loss na ramdaman ko eh. Sa mga hindi nakakaalam, di ko po alam kung ano nangyari sa akin, paano ako nabagok, kailan ako nabagok. Oo. Yun ang Yung that memory loss. moment lang, nung mismong accident, nakalimutan mo. Well, medyo umusog ko pa ng mga 5 minutes. Di ko rin alam na naglaro ako nun. Di ba? So may nabura talaga. Buti mga 5 minutes lang ng buhay mo yung nabura Yun sa nga eh. memory mo. So, Isipin mo, 5 years nabura. kaya tuwing Shit. Sorry. kaya tuwing, wari, buwababa na ako, di ba? Kumukuha ng mga parcel, nakikita ko ng mga kalaro ko, ng guard, kasi alam nila yung nangyari. Tuwing tatanungin, ano ba nangyari, sir? Ay, hindi ko talaga alam. Wala talaga ako alam sa nangyari. Basta nabagok lang. Tapos Oo. wala na. Kaya nga nagtataka ako, nabagok. Tapos, di ba, kung tayo, mga bata-bata pa, yung mga 90s kids alam niya, nabagok lang yan. Yellow lang yan, Oo, di ba? bukol lang yan. Lagyan Diba? mong yelo. Even nung nasa ER tayo, ang thinking ko, pagkatahi, uwi na tayo. Di ba? Tapos biglang, ICU? Bakit? So talagang, tapos nung nakita ko yung mga diagnosis ni neurosurgeon, ni Dr. Chappie, kaya pala. Okay. Meron palang hematoma at Brain skull swelling, fracture. skull fracture, dahil pala. Ang ano niya, ano tawag doon? Para gumaling is around 4 to 6 months pa lang. Kaya, ayun. Yes, I'm grateful na wala nangyari sa akin. Pero, yun yung medyo kinainisan ko right now. Yun yung nagpapa-hamper ng ng lahat ng bagay-bagay eh. Okay? Ikaw, ano ba kinakainisan mo ngayon? Ha? Buti tinanong mo, kasi kaka-post ko lang sa story ko. Kasi mas ma-personal share ako sa story kesa sa post. Kasi para sa akin yung mga makakakita sa story are the people who wanted to see what's happening with you. Kasi kinlik nila yun eh. Unlike yung post na nandyan lang. So kaya mas parang gusto ko magbigay ng mas personal sa story. So kung gusto nyo ng more chismis, hindi na mas more personal. Chismis ng buhay niya. Sa story talaga, sa IG and FB story. So dahil tinanong mo yan, yun nga, na-post ko lately na, grabe, ang hirap nung ginawa kong vlog yung latest. Sobrang sumakit yung ulo ko dun kasi muntik ko na hindi matapos dahil yes, may update yung editing app, mas maganda. Kaso yung laptop ko luma. Yung tablet ko, luma na siya. So, hindi niya kinakaya yung app. Sobrang bigat. So, inis na inis ako mga past few days kasi hindi ko matapos yung vlog na usually 1 day lang or mga 5 hours lang sa isang araw. Tapos ko na siya. Naging 3 araw na putol-putol kasi nga naiinis ako, hindi ko matapos, ganyan. Tapos naalala ko, shit, ilang araw ko tong gagawin for only 30 to 50 views ng vlog. And then naisip ko, napakabagal ng growth ng vlog natin. And then naisip ko ulit, wala akong pake. Okay, may inis ako for a while. And then maaalala ko, pwede ko naman, kaya ko to ginagawa. Kaya natin to ginagawa for us din. Yes. Diba? Tapos sabi ko ba dun sa post, crazy, yes. Kasi more than a year na tayong walang stop sa weekly vlogs. Pero halos sobrang liit ng growth. At hindi tayo nagki-quit. So that's crazy. But kahit na crazy siya, I believe and we believe in what we do. Kumbaga parang it's a matter of when, hindi if, na may mangyayaring maganda. 'Di ba? Yeah. Kasi nandiyan na yung consistency. Nandiyan na yung consistently improving. Nandiyan din naman yung gusto natin to. 'Di ba? Tapos nag-e-enjoy pa tayo every time kagala na, yes, medyo may work kapag sinama mo na nag-video, nagkukwento, tapos instead na parang gala lang, like before, wala kang ine-edit or wala kang binivideo, tapos i-edit mo pa. At the end of the day, gusto pa rin natin yun eh. Kasi may part of that, may gala eh. True. So, at the end of the day, okay lang kung wala pang manood ngayon. Kasi naniniwala ko, in the future, or malay mo, in the near future, Yes. mahanap natin yung audience natin. And by that time na mahanap nila, ready tayo kasi ang dami na nating pondo. Tapos napapractice pa tayo every week kung paano maglabas ng content. So Yes. paganda ng paganda, I believe. And that is beautiful. And that is beautiful. Naantay ko eh. Ang haba nung sinabi ko kasi gusto ko rin siyang i-explain kasi sakto I posted that on my story. So sabi ko, magandang makwento sa podcast. Kasi ito mas mahaba yung masasabi. Tama. Tapos wala pang script,
lahat to nandito lang. Yeah. Kaya mas raw and all. Kaya yung mga nakikinig nito, thankful ako sa kanila, pati natutuwa ako na, wow, may nakikinig kahit ilan. Actually, Ganun. maliban sa atin, kasi naniniwala ako in whatever you do. Lagi siya sabi, it's for the viewers. Or for example, kung ikaw nagtatrabaho sa private company, lagi siya sabi para sa mga recipient mo. 'Di ba? For example, kung ikaw taga store food tawag doon, restaurant, you're So, serving the customer. Pero para sa akin dapat meron pa rin yung para sa iyo eh. Yes, dapat pareho. Oh, dapat pareho, hindi pwedeng isa lang eh. Kasi you will be burned out pag ganun, kapag lagi mo lang iisipin sila, hindi dapat meron ka rin percentage na gusto mo. Okay. Pero yung eto parang hindi rin ako naniniwala dun sa 100% for me lang to. Oo, mali naman yun. Kasi para sa akin lang din, kung 100 para sa'yo, di sana, nagsulat ka lang ng Sa diary. di ba? Na Sana hindi ka na nag-vlog or Diba? sana hindi mo na pinost. Yes. Kasi kung sasabihin mong para sa'yo yan, dun pa lang sa, hi guys, di ba? Kausap mo ang na yung galing audience mo. Dun sa, magbibigay ka ng tip na, para pumunta dito, you have to go here, blah, blah, blah. You have to buy this ticket. Hindi na yun for you lang. Hindi na for you. Kausap mo na nga yung audience mo. So, parang niloloko mo yung sarili mo na kaya ako nag-vlog for me lang to. For your audience and for yourself yun. Dapat dalawa talaga. Tama ka dun eh. Kung para sa'yo lang, dapat di mo na pinost or pinost mo pero parang talagang diary yung dating. Tayo kasi... Tama. Diary. For example, kausap mo yung sarili mo, hindi yung nagbibigay ka ng tips sa iba. Di ba? Kaya anong una inaano ko pa yun eh. Parang ginagaslight ko yung sarili ko na para sa akin lang tong video na to. Hindi eh. Kinausap ko nga yung audience ko eh. It's both for me and for us and for them together. Kaya pag pinanood natin someday, lagi ko sinasabi, itong mga vlogs natin, content, anything. Pag pinanood natin yun someday, maririnig ko doon, nagtuturo pala ako kung paano pumunta. So, hindi siya diary. Hindi lang siya journey natin. It's also parang tulong sa nanonood. Yeah. And di natin control yung algo eh. Ang daming factor niyan eh. So, kumbaga, it will happen eh. Basta sa akin, when, hindi siya if. Mangyayari yun. Oo nga, it will happen eh. Yes. It will happen eh. Kumbaga, hindi lang siguro ngayon kasi siguro yung trend is nasa impeachment, nasa politics, nasa kung ano-ano man nangyayari. Siguro pa... May bagyo pa. May bagyo pa ngayon, di ba? Kumbaga, gawin lang and makikita naman natin may nakikinig din. At sana may makuha din silang mga tips din na i-share din nila na feeling ko naman no na lalo sa mga past na ginawa natin mga videos. Ang dami doon solid na experience pati mga tips na pinagyayabang ko na kasi nga solid 'yun. Tapos na-share mo na rin 'di ba yung parang hinagpis na isang content creator, kala nila pag content creator, maiyayamanin agad no, yung mga mayayaman. Tayo hindi naman tayo pinanganak na mayaman. Di naman tayo pinanganak na maraming connections. So we are striving on our own. Kaya natandaan ko lang yung post ni Hi JP in Japan, nakita ko lang yung post mo na yung mga humihingi ng pera. Nakita ko rin yun. Di ba? Na parang, please lang, di po kami mayaman. Yeah. No? Helpful naman kung helpful kasi si JP marami ring natulungan. Tapos tayo, feeling ko meron din through tips, hindi through money. Actually, kung may money man, ako sasabihin ko sa'yo, may mga natulungan naman tayo. Pero hindi naman natin para ipagkalat din eh. Oo. Tsaka, walang evidence, okay lang sa amin. Matulungan na namin kasi para sa akin, ang tulong walang kapalit. Kung gusto mo na may kapalit, that is a business transaction. Transaction na tawag doon. No? Even sa family. Yeah. Pagka yung may isa or sa friends na lang, may friend ka na tumulong sa'yo, pero naghihintay ng kapalit, hindi talaga tulong yun. May transaction siyang gustong mangyari. Kasi kahit palitan kahit na utang na loob yan, nakakapikon yun. Ay yung pinaka-worst, yung utang na loob. Kasi may nakukulong dyan. Diyak lang hindi. Kasi yung utang na loob, hindi yan natatapos bayaran. Yun. Wala kasi yan,
kumbaga, ang utang na pera, at least man lang yon ay merong monetary, number? Kumbaga, palitan lang yun eh. May number. May number. May hangganan. Kunyari, utang mo 1,000 pesos. Pag nagbayad ka ng 1,000 pesos, tapos na. Ang utang na loob, walang number eh. Wala, hindi mo alam eh. 'Di ba? So, unlimited utang. Oo, di ba? For example, Infinite bayad. bigyan kita ng, for example lang to For example lang po to, bigyan kita ng 50 million. Utang na loob. O paano mo babayaran yung utang na yon? Di mo alam kung 20 lang bababayad ko. Wala kasi walang Sa'yo definite na yan. number eh. Sa'yo na yan, Mi. 51 million ba? O buhay ko ba yung kapalit ng bayad? Diba? Sa'yo na yan. Paano babayaran? Di mo alam, Hindi, di ba? hindi mo alam. Di mo alam kung magiging servant ka ba ng taong yun habang buhay? O di ba? Or balang araw, if ever na makulong siya. Okay, may utang na loob. You owe me one. You owe me one. Alam mo na mangyayari. Di ba? That is the problem of utang na loob. Okay? Walang numeric value. Yeah. So, pwedeng unlimited. Pwedeng buhay mo. Napunta tayo doon. Di ba? Pero utang na loob. may i-add lang ako doon sa Sige. part na yung kanina yung sa content creation. Di ba? Parang medyo feeling down minsan, tapos biglang maiisip nga natin, okay lang kasi gusto naman natin to. Pero, meron ding magkukwit talaga. And hindi ko sila i-discount if magkukwit sila. Yeah. That's okay. Yeah. Kasi iba-iba tayo ng level ng, anong tawag doon? Craziness. Craziness, tama. Iba-iba tayo ng level ng insanity and craziness. At yung iba. Iba-iba rin tayo ng level ng in terms of money. Kasi syempre, hindi naman to, kumbaga, kailangan mo rin gumastos to create content. Correct. Diba? Tsaka, tama. Yun. So, iba-iba tayo ng level. Kaya, if merong ibang nasa ganitong fields, pero gusto niya na mag-quit, okay lang. Go ahead. Quit. Tapos kung meron namang makarinig nito, hindi lang sa content creation sa kahit anong field. Yeah. Kung meron namang makarinig nito na parang tipong kaya ko pang i-push pa, konti pa. Baka after a few months or years, magbunga na, kaya ko pa naman habaan pa yung pasensya ko. Then go ahead, tuloy pa. Parang Ituloy-tuloy kami mo lang. ngayon, na itutuloy-tuloy lang. Yeah. Kumbaga, para sa akin kasi, isa lang naman na yung buhay natin eh. Maliban siguro kung naniniwala ka sa Reincarnation, or ang tawag doon reset, mga pinapanood parallel natin. universe. Yeah. Pero nevertheless, you live one life na alam mo. Oo. Yeah, na alam mo. So, make the best out of it, 'di ba? Hindi yung parang magsisisi ka sa uli. Kumbaga, i-try, you will fail. Kalokohan. Definitely. Kalokohan yung mga nagsasabi di ako mag-fail. You will fail at some point. Ang importante, every mag-fail ka, may na-learn ka. Oo. Tayo, ang dami natin sinubukang bagay. From True. banda, from pag-akyat ng bundok, ano pa. Podcasting, pangalawang podcast na to. Yes, Sa mga diba? hindi alam, secret lang yon. May unang podcast na kami na tinigilan namin, tas pangalawa na to. Tuloy pa rin. Yeah. Ibig sabihin gusto talaga natin siya. Ba't natin inulit, di ba? Yes. So, yun. Pero, ayoko ng super positive na sasabihin, tuloy lang, walang kailangan positive ganyan. Hindi, may mga down moments. Ito nga, kaya nga kami nakapagkwento. Yeah. Na down kami ng, ako na lang dun sa part ng content creation. May down moments din, pero yun nga, magtutuloy-tuloy ka pa lang din. Depende sa level of craziness mo. Pag hindi na, stop or pause, then continue ulit. Yeah. And di lang ikaw, kahit ako, may downness din ako sa content creation eh. Lalo na, tapos na-aksidente pa ako. Limited pa yung paggalaw ko. So, lahat tayo, even di content creation siguro, Kahit sa simpleng work mo. Oo. Nagkukwento rin sa akin yung kapatid ko about his dilemmas sa buhay. Simulang bumalik siya dito. From Japan to the Philippines, diba, no? Back. Lahat tayo meron. But yung nga, strive lang. Gawin lang natin kung ano yung mapagpapasaya sa atin. Tuloy-tuloy lang. Tsaka minsan pause nga. Pahinga-pahinga din. Yes. Kailangan yun. Kasi hindi ka makakatuloy kung burnout ka na talaga. Yes. So, pahinga-pahinga. Ingatan nyo rin yung health nyo. At dahil dyan, magpapahinga na ako kasi Yes. may limit ako eh. Okay? Correct. May limit ako sa lahat eh. Yung kinakainisan ko nga, di ba? Maliban sa utang na loob. Yun. Yes. Kaya please don't forget to follow us sa lahat ng socials, tong Tara Podcast or even yung socials namin. Join din kayo sa group namin sa Facebook kasi nag-share kami ng mga tips. Lahat-lahat ng pwedeng i-travel tips nandoon. At syempre dito sa Spotify, follow and please rate us 5. 5-star! Sige na, please. Yun lang.
See you again next week. Weekly tayo. Walang magkukwit. Walang makikwit. Walang Ito titigil. ang Tara Podcast. See you again next week. Thank you for listening to the Tara Podcast. I'm your host, Jamie. And I'm John. So maraming salamat. Sa susunod ulit. Bye! Bye! Ang haba.